Halina tayo ay magpuri sa Diyos sa puon natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita ng ating simbahan si San Antonio de Padua, isang pari at pantas. Hilingin natin ang kanyang panalangin at hilingin natin sa Diyos ang inspirasyon na tayo makasunod sa halimbawang ipinakita ni San Antonio de Padua upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga kasama natin sa pagmimisa ngayon. Pagdasal natin ng mga kababayan natin, ng mga OFW. Pagdasal natin sila. Yun din ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga may pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa tuluktok ng Carmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan,
May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat. Madali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. Kapag dakay, nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling patungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa pinungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen. Kamakailan po ay mayroon akong kinamustang kaibigan. Sumagot naman, okay lang, Father. Kaya nagtanong muli ako, okay as in okay na okay? Ayun, hindi pala talaga siya okay. I mean, okay naman,
but wasn't perfectly okay. Kumbaga may i-okay pa. Tayo po ba? Kamusta tayo? Okay na? O mas may i-okay pa? Pero, hindi ko po gustong kamustahin ang ibang mga bagay sa buhay natin, kundi ang pananampalataya natin. Ang relasyon natin sa Diyos. Okay na po ba? O may mas i-okay pa? Marami po kasi sa atin, nag-iisip okay na ang pananampalataya natin. Ang ating relasyon sa Diyos sapagkat nagsisimba naman tayo, kahit linggo-linggo lang, nagdarasal naman tayo, at tumutulong naman tayo kahit napapaano. Pero kung iisipin lamang po natin mabuti, ayon sa standard ng Diyos, we will realize na hindi pa tayo okay talaga. Meron pa tayong mas i-okay pa. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo, ang warning sa atin ni Kristo. Sabi niya, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga Eskriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin, anong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga Eskriba at Pariseo ay tinuturing na mga banal ng mga tao. Sapagkat regular ang kanilang pagdarasal, ang kanilang pagsamba, at kabisado at maalam din sila sa mga kautusan at gayon din sa banal na kasulatan. Pero dito, tulad lamang nila lang ni Kristo ang ginagawa nila. Ibig sabihin, nakukulangan siya. Take note, hindi niya minamasama. Hindi niya sinasabing, masama ang ginagawa ng mga Eskriba at Pariseo. Kulang lang para sa kanya ito. Hindi pa talaga okay. May mas i-okay pa. Remember that Jesus told us to be perfect as our Heavenly Father is perfect. Yun po kasi ang sukatan para sa Diyos ng pagiging okay na talaga ng ating pananampalataya at ng ating relasyon sa Kanya. Tayo ba ay natutulad na kay Jesus na anak niya? Yun ang sukatan. Hindi yung mga mabubuting ginagawa natin na sabi nga natin ay may mas ibubuti pa, may mas i-okay pa. At lalo tigit, hindi ang ibang tao ang maging sukatan. Meron kasi iba sa atin, nakiisip minsan, hindi naman ako kasamaan tulad ng iba. I'll be fine. Hindi kung sino man ang sukatan, ang Panginoon lang. Tandaan po natin yan. Ang Panginoon na kailanman na hindi nagbigay ng okay lang o ayos lang, kundi ng okay talaga, ng ayos talaga. Kaya nga hindi lamang niya pinagaling ang mga may karamdaman, pinatawad din niya ang kanilang mga kasalanan. Hindi lang siya nangaral sa libu-libong mga katao. Pinakain din niya ang mga ito. At pinakain niya ng sobra. Hindi lamang niya tinawag si Judas upang maging alagad niya. Sa huli, pinagsawsaw pa niya ito ng tinapay at hinugasan niya ang mga paa nito. Ang sabi ni San Juan ay kasukdulan ng pagmamahal ni Kristo. Maging kay Judas, hindi lamang niya pinatawad ang mga alagad niyang nagtaksil sa kanya, binigyan niya pa sila ng panibagong tsansa. Tinawag niyang muli sila. Hindi siya tumawag ng iba. At tulad ng, He does not only forgive us, God also promises us heaven. At huwag natin kakalimutan na hindi niya tayo basta pinatawad. Para dyan ay namatay din siya para sa ating lahat. That is Jesus, our God of more than enough. Sabi nga po ni San Pablo sa 2 Corinto 9:8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa atin ang higit pa sa lahat ng ating mga pangailangan upang sa lahat ng panahon ay magkaroon tayo ng sapat na mga bagay at makatulong din tayo sa iba. Take note of that. Hindi lamang daw tayo magiging sapat sa lahat ng pagkakataon, makatutulong pa tayo sa iba. Which basically shows na kapag ang Diyos ay nagbigay, higit pa sa sapat. Sobra talaga. More than enough talaga. At yun ang inaasahan din niya sa ating lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, love me with all your heart. Hindi lang niya basta sinabing, love me. Sapagkat hindi yan sobra. Maaring para sa atin, sapat na yan. Pero para sa Kanya, higit pa dapat sa sapat. More than enough. That's why He told us, love me with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Lahat-lahat. Hindi lang niya din basta sinabi sa atin, magmahalan tayo. Bagamat para sa atin,
Okay na yun eh. Ayos na yun eh. Pero ang gusto niya kasi, mas okay doon, mas ayos doon. Kaya ang sabi ng Panginoon, mahalin niyo kahit ang mga kaaway niyo. At kaya nga din, nang sabihin niya sa atin, yung talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano, yung Samaritanong tumulong dun sa mga binugbog at ninakawan, hinold up ng mga bandido sa daan. Hinutel pa niya yan. Yung biktima. Inalagaan na niya. Yun lang okay na, di ba? Yun lang ayos na sana, di ba? Pero ano kung sabi ng mabuting Samaritano, doon sa may-ari ng hotel o ng inn, alagaan mo siyang mabuti. Apparently, wala na siyang pera. Yung Samaritano. Kaya sabi niya doon sa may-ari ng hotel, alagaan mo siyang mabuti. Ano man ang pagkukulang ko, babalik ako at babayaran kita. Basta alagaan mo siyang mabuti. Grabe! And then, she has told us that in helping our neighbor, we should do likewise. Should be more than enough. Hindi lang sapat. Yung sobra. Extra mile. Extra effort. Dapat. Ayaw po kasi ni Jesus na tumulad lamang tayo sa mga Skriba at Pariseo na kung ano lang yung sinasabi ng batas, yun lang ang sinusunod nila. Walang labis. Walang kulang. Ang batas po kasi, bagamat pwedeng ayos na, bagamat po pwedeng okay na, sapat na, kulang pa para sa Kanya. Gusto niya, yung higit pa, yung sobra. Hayo ni Jesus na sumunod lamang tayo ayon sa sinasabi o letra ng batas. Gusto niya ang sundin natin ay yung espiritu ng batas. That is love, pagmamahal. Kaya nga sinamaris niya ang lahat ng mga batas sa dalawang batas. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kasi kapag ang taong nagmamahal, kulang ang salitang sapat. Dahil ang taong nagmamahal, para sa kanyang minamahal, gagawin ang lahat. Tulad na lamang po ng lola na yan, na namalimos kung saan-saan para lamang sa graduation picture ng kanyang apo. Obligasyon pa ba ni lola yan? Wala nga yata akong batas na nalalaman na nagsasabing obligasyon ng isang lolo o lola ang alagaan ng mga apo nila, lalo pat ang mamalimos para sa kanila. And I'm pretty sure na marami nang nagawa si lola para sa anak niya at sa mga apo niya. Yun nga lamang graduation picture, ipamamalimos pa niya. Yun pa bang ibang mga pangangailangan dati nila? So hindi pa ba sapat ang lahat ng yan para mamalimos pa si lola para sa anak o sa apo niya? Pero ganun kasi, ang taong nagmamahal, kulang ang sapat dahil gagawin niya ang lahat para sa kanyang minamahal. Mahirap ito kapatid, pero tandaan natin na hindi rin naman ito hihilingin ng Panginoon sa atin kung hindi rin para sa atin. And so whenever we think that God is asking too much from us, believe that He also has so much to give us. If God is asking more than enough obedience from us, it's because He wants to give us blessings that are more than enough for us. Not just material blessings, but spiritual ones. At ang kasukdulan nga po nito ay ang kalangitan na sinasabi ng kasulatan na higit pa sa anumang nakikita ng tao, higit pa sa anumang narinig ng tao, at higit pa sa anumang kayang isipin ng tao. Kaya maliwanag ang isipin ito na ang langit ay hindi para sa mga taong okay na yan, ayos na yan, pwede na yan. Ang langit ay para sa mga taong kung magmahal, kung magbigay, kung umunawa, kung magpatawad, kung magpakabuting tao, ay higit pa sa sapat, kundi sobra talaga. Ito sana ang hilingin nating biyayan sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa.
ako'y matutulungan. Alam kong di rin kinang Diyos ang sama. Alam kong di, dahil mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ginang Diyos Ang samo ko, kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Di rin ginang Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, pakitulungan mo ako na magbigay pa ng sobra. Alam ko naman na hindi mo ko pagbibigyayin ng sobra kung hindi ko kaya at kung wala kang biyaya. At ang pagbibigay ng sobra ay malaki ang kinalaman sa aking pananampalataya. Yung maniwala ako na yung ibibigay kong sobra ay manggagaling sa iyo, tutulungan mo ako. Yung maniniwala ako na hindi mo ko hihilingan ng ganito kung wala kang magandang balakin sa buhay ko. Panginoon, tulungan mo ako na sumunod sa halimbawang pinakita mo. Hallelujah! Kahit kulang ang tinatanggap ko mula sa iba, kahit nadadaya ako, nasa-shortchange ako, tinitipid ako, ni hindi pinapahalaga ng mga ginagawa ko. Tulungan mo kong magmahal, umunawa, magbigay pa rin ng suma. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Dahil mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi siya mag-uutos ng para sa Kanya. Yan pa rin ay para sa iyo, maniwala ka. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi kuripot ang Diyos. Hindi tipid ang Diyos. Hindi ka mauubos ng grasya mula sa Diyos. Basta magtiwala ka rin ang lubos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mabanalin itong handog naming alay, umaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Tinapay at alak na aming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mabanalin itong handog naming alay, umaharap sa iyo, nagbibigay pugay.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayon sa San Antonio de Padua ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo. Asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Antonio ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasaan sa pananagutan kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo ng aming mga ipagdarasal, tahimik nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Suma
sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon At aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami aniya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karihan, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaysa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Antonio de Padua kami matuto ng maasang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magkampanan namin ito. Sa pamamagitan din ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga binibigay pa ring tulong through our GCash and bank account na ang pinupuntahan po ay of course ang mga paggawain pa rin, konti na lang naman sa simbahan, pero overall ang maintenance at yung bulk po ng pinupuntahan po ng mga tinutulong nyo ngayon ay nasa mga chapels na pinapagawa natin sa paligid natin. Ang inuuna po natin ay chapel ng Francisco. So, may development na po, i-report ko po sa inyo yung recent development, finilm ko lang kamakailan. Kaya maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtulong sa amin, nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang singkamis, pagsintang sa talinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang